What's up guys? Welcome to IETB, iOS News and Update. So last week guys, February 14 ng madaling araw, ay inilabas ni Apple itong iOS 17.4 Beta 3. So makikita nyo guys na 586.2 MB yung file size niya. So galing ako guys ng Beta 2. So ito ay Beta 3. So guys, late ko na siya nagawan ng review dahil nung time na lumabas to ay napakasama naman ng pakiramdam ko. Kaya ngayon guys, ang gagawin na lang natin ay full review na lang nitong iOS 17.4 Beta 3. So gito guys, tingnan muna natin yung build number nitong iOS 17.4 Beta 3. So ang build number is 21E5200D. Okay, so since letter D pa yung last letter natin dito, asahan natin na meron pang dalawang iOS 17.4 beta na lalabas bago magkaroon ng official release nitong 17.4. Pero nakadepende rin yan kay Apple kasi pwedeng letter D ngayon, sa susunod na beta, yung beta 4, pwede niyang gawing letter A na agad yon, or gagawin niya munang letter B or letter C. Bali nakadepende talaga yan kay Apple. Pero ang hula ko talaga ay meron pang dalawang beta bago ilabas yung official public release or yung RC version nito. So bukod sa iOS 17.4 Beta 3, ito pa yung ibang mga OS na nilabas nila. Meron tayong iPadOS 17.4 Beta 3, merong macOS 14.4 Beta 3, tvOS 17.4 Beta 3, visionOS 1.1 Beta 2, watchOS 10.4 Beta 3. Ayan yung mga kasabay neto na inilabas nung last week. Anyway guys, kung bagong feature ang pag-uusapan natin, walang bagong feature dito sa Beta 3. Pero guys, napakaganda ng performance neto. Actually guys, napaka-perfect ng performance neto. Wala akong lag or delay na nararanasan dito sa 17.4 Beta 3. Ayan, so makikita nyo na napaka-responsive niya talaga. Ayan, makikita nyo, di ba? Talagang responsive talaga siya. So, ang issue lang dito guys na nakita ko, meron siyang bug pagdating sa wallpaper. So, kung makikita nyo dito guys, ito yung lock screen wallpaper ko. And ito naman yung aking home screen wallpaper. So, kung makikita natin guys, ayan, papaulit-ulitin ko, ay walang tayong nakikita na problema, di ba? Wala siyang problema. Pero, nung nag-set ulit ako ng panibagong wallpaper, ayan, and then, ito, tandaan nyo, nasa lock screen ako, tapos, punta tayo sa home screen, ayan yung nangyayari. Kasi guys, sinet ko yung wallpaper na to as blur. Makikita nyo naman, diba, naka-blur siya. Compared dun sa isa na hindi siya naka-blur. Ito, naka-blur yung home screen nito. Pero every time na pupunta ka from lock screen to home screen, ganyan ang nangyayari sa kanya. Ayan, nilock ko. Ayan, ganun talaga yung nangyayari sa kanya. Ito yung bug dito sa 17.4 Beta 3, pero nai-report ko naman ito kay Apple. Kaya hinihintay ko na lang yung sa 17.4 Beta 4 kung naayos na nila itong issue na to. Kung usapang battery life naman guys, ayan, okay na okay siya sa battery life. Actually, yung 17.2.1 na battery life, katulad nitong 17.4 Beta 3. Talagang makunat siya, talagang all day ko siya nagagamit. Compared dun sa Beta 2 ng 17.4. Pero since beta pa lang ito, pwedeng pagdating ng 17.4 magbago na naman yung battery performance. Kasi nga hindi pa siya official release. Pero sana magtuloy-tuloy yung pagganda ng battery life sa mga susunod pa na beta at lalong-lalo na syempre sa official public release ng 17.4. So pag-usapan natin ngayon guys, yung CPU and GPU benchmark kasi guys nag-run na ako ng Geekbench 6. So punta tayo sa CPU benchmark natin. Ayan, and then CPU history. So makikita nyo dito guys yung February 8, ayan po yung beta 2 ng 17.4.
And yung February 19, yan naman yung beta 3. So makikita natin dito guys na mas mataas yung single core and multi-core score ng beta 3 compared sa beta 2. Ayan yung isang improvement dito sa performance ng beta 3 ng 17.4. Pero pagdating dito sa GPU benchmark, ayan, mas mataas si beta 2 compared kay beta 3. Pero guys, hindi naman ganun kalaki yung difference nila. So, konti lang yung difference at hindi rin naman siya ganun karamdam. So, yun guys, since okay naman na yung pakiramdam ko, abangan nyo yung mga susunod ko pang mga iOS content na ilalabas dito. As in, marami tayong ilalabas na mga bagong iOS update. For more iOS update and iPhone tips, follow me here.